Hello mga riders, good afternoon. At ito, dumating na yung parcel ko galing Shopee. Halos lahat ng mga parcel ko, yung mga item na binibili ko, lahat po yan galing Shopee. So napaka-importante po nito at another maintenance na naman. So ito, bubuksan natin at papakita ko lang sa inyo at ito ay kailangan kasi for 5 years in the making ay pangalawang beses ko na itong ipapagawa. No, papalitan na natin yung kanyang luma na knuckle bearing kasi alam nyo mga riders, medyo maalog na po siya lalo na pag minamaneho mo tapos napadaan ka sa lubak or mahams na kalsada, ay mararamdaman mo yung parang alog na manibela, kaya kailangan na siyang palitan. So dadalhin natin ulit to kay Ryan para ipaayos din kasi nga wala akong sapat na tools para i-dismantle yung kanyang handlebar at yung kanyang T-post kasi dun yung part na kailangan palitan ng knuckle bearing. Alright, so ang brand po pala nito ay Liman knuckle bearing set na po yan. At mura lang po ito. So less than 200 pesos, bibili na isang set ng knuckle bearing. At again, sa Shopee ko po ito binili. So yung shop ay located po sa bandang Antipolo, Rizal. Marami naman pwedeng pagpilian sa Shopee. Hindi lang naman isang shop ang meron doon. Napakadami. Mayroong taga Bulacan, may Cavite, may Laguna. So nasa inyo na po. Basta ang payo ko lang, check nyo po yung reviews. Kung marami na pong nabenta at yun po importante. Lalo na pag mga positive reviews, go na po kayo doon agad. At bukas ko na ito dadali ng umaga kasi may hinihintay pa akong isang parcel na sana dumating ngayon. Kasi nga yung rubber boots cover ni YTX 125 na binili ko nung una ay masyadong malaki. Kaya tinanggal ko dahil ang pangit tingnan. Sobrang hindi ako nagagandang tingnan. So, tinanggal ko muna. Actually, ginawan ko ng paraan. Ang ginawa ko, pinutol ko. Kaya lang parang mas pumangit nung pinutol ko. Mas lalong naging hindi maganda. So, ito yung itsura niya. Ito yan. No? So, tinabi ko muna at wala na to. Hindi na to magagamit. So pag dumating yung isang parcel, tatapon ko na to. At ayun, sakto yung sukat nun. Saktong-sakto kay YTX 125 yun. At kaninang umaga pala, pinalitan ko na yung brake lever nito kasi nga yan pa yung nadiskrasya ako nun. No, natumba kami at yan, naputol yung pinakadulo niya. At ito, naikabit ko naman na maayos. At okay na. So na tayo dyan sa basic DIY na ganyan. Yan yung mga madaling gawin. Nagpapaganda sa ating motor yung mga ganun. 2 hours later. Alright guys, so dumating na yung pinakihintay natin, yung parcel na inaabangan natin after 2 hours. Finally, at ito, bubuksan natin at tingnan natin kung sakto na ba yung sukat talaga. Kasi pag mali, pwede naman nating ibalik agad to tapos i-message si seller na mali po yung pinadala nila. Alright, at ito, sakto nga. So tama yung na-order natin. So tugmang-tugma siya sa ating YTX 125 na telescopic fork. Ang sukat pala nito mga ka-riders ay 20 cm. Sa inches po nun ay 7.87 inches. Alright, so ready na siyang ikabit pero bukas na, no? At ito pala yung una kong binili or in-order sa Shopee. At 24 cm po yan. Sobrang haba. Pinutol ko na lang talaga yan para maging kasing height nito. Kasing haba nito pero tinan nyo, yan o, pinutol ko yan. Ganyan yung kahaba. Ayan, yung daliri ko yan. So yan, pinutol ko. Parang nga pumantay, kaya lang pumangit naman no, pinutol ko. Kaya umorder tayo sa Shopee para magtugma na at maging maganda na yung motor natin. Alright, so pwede na siya ikabit pero bukas na, no, tapo na rin, magsasara na si Ryan. Alright, so Renzo Classic po at maraming salamat.